Mainit ang tanghali sa baryo Matulis. Pumapasok ang init sa bawat siwang ng mga kubo. At parang nagiging mantika ang pawis ng mga tao. Sa gilid ng kalsada, nakaupo si Babalu. Hawak ng pamaypay na gawa sa karton ng sardinas. Habang pinapawisan, bumubuntong hininga siya. Wow! Kung may talent show lang ng pagpapawis, champion na ako ha? Palagay ko kahit si Pacquiao, mahihiya sa bilis ng tulo ng pawis ko ha? Sabi niya sa sarili, sabay punas ng bimpo sa noo. Habang nakatingin siya sa kalye, may napadaang matandang tindero ng mangga. Halata ang bigat ng pinapasan nitong bayong. Pawisan din ito at hirap na hirap. Wow! Ang lupit mo tay ha? Akala mo siguro kalabaw ka ha? Nangingitim na kakabuhat. Ayaw mo pang magpahinga no? Biro ni Babalu habang tumatayo para tulungan ng matanda. Inalalayan niya ito at dinala sa lilim ng puno. Doon niya inalok ng tubig ang matanda mula sa baong banga. Maraming salamat, iho, sabi ng matanda. Bihira ang gaya mong may malasakit sa kapwa. Wala yun tay ha? Sagot ni Babalu. Kung di ko kayo tinulungan, baka natumba kayo At baka ako pang masisi, mahirap na. Baka sabihin ng barangay, mahaba na nga ang baba, wala pa akong konsensya ha? Ngumiti ang matanda at biglang kumislap ang mga mata. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na mutya na hugis buto ng mangga. Kumikislap na tila may liwanag mula sa loob. Iho, ikaw ang napili ng propesiya, wika ng matanda. Propesiya? Aba, hindi ako pamilyar doon Propeta lang ang kilala ko. Yung kapitbahay naming mahilig manghula sa sabungan. Magaling yun ha? Lahat ng hinuhulaan niyang manok na mananalo, natatalo ha? Sagot ni Babalu, sabay tawa. Ngunit seryoso ang matanda. Ang mutyang ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at tapang upang labanan ng mga nilalang ng dilim, mga aswang na gustong sakupin ng buong baryo. Ngunit tandaan mo, hindi armas o galing sa laban ang makapagpapabagsak sa kanilang pinuno, kundi ang kakaibang katangian mo. Napakamot ng baba si Babalu. Kakaibang katangian? Wow! Inaasar niyo ako tay ha? Huwag niyong sabihin yung baba ko Aba tatay, kung yun lang pala, matagal na akong dapat naging superhero ha? Ngumiti lang matanda at iniabot ang mutya. Sa oras na nahawakan ito ni Babalu, bigla siyang nakaramdam ng kuryente sa katawan. Naging masigla, parang may apoy na nag-aalab sa loob niya. Kinagabihan, kumalat ang balita. Sa gubat ng baryo, nagtipon ng mga aswang. Ang kanilang pinuno, si Haring Bangis, ay isang dambuhalang aswang na may pulang mata at matulis na pangil. Panahon na upang sakupin natin ang baryo Matulis. Malakas na tinig nito. Ang dugo ng mga tao rito ay magiging pagkain ng ating lahi. Sumigaw ng sabay-sabay ang kanyang mga alagad, umaalulong na parang mga aso. Ngunit habang nagdiriwang sila, isang matanda ang nagmamasid mula sa malayo, ang tindero ng mangga. Ngumiti siya at mahina niyang binulong. Natupad ang propesiya. May hahadlang sa inyo. Habang naglalakad si Babalu pa uwi, nakarinig siya ng iyakan mula sa kabilang dulo ng baryo. Tumakbo siya at dinatnan ang isang pamilya na sinusugod ng dalawang aswang. Nang makita siya ng mga nilalang, nagtawanan ng mga yun. Sino ka? Clown? Mag-ingat ka sa amin. Pero mas mag-ingat kang wag madapa. Baka kasi tumusok. Sumagot si Babalu. Wow! Ang lalakas niyong mang asar ha?
Samantalang kayo ang mga nauunang namamatay sa kwento ha? Ako ang bida dito tapos inaasar nitong baba ko. Biglang kumislap ang mutya sa kanyang bulsa. Nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Hinugot niya ang isang kahoy na baras at lumaban. Hoy! Hindi niyo ako matatalo. Lalo na ngayong may mutya na ako. Ikaw, ha? May mutya ka ba? O may muta ka lang ha? Nagulat ang mga aswang nang mapuruhan sila ni Babalu. Isang malakas na hampas ang tumama at nagliyab ang katawan ng nilalang. Ang isa'y nagtangkang umatras, pero sinundan siya ni Babalu. Sa bawat suntok niya, dumalabas ang liwanag ng mutya. Nang mapabagsak niya ang dalawa, napaupo siya at hingal na hingal. Ang lupit niyo. Ang hirap niyong labanan ha? Ang tindi ng amoy niyo. Parang buro. Nilagang talong na lang ang kulang ha? Tumawa ang mga nakaligtas na pamilya at nagsimulang kumalat ang balita. Si Babalu, ang tagapagtanggol ng baryo. Habang lumalaban si Babalu sa iba't ibang pagkakataon, lalo siyang nagiging malakas. Ngunit palaging binabanggit ng mga matatanda ang isang lumang propesiya. Ang pinagkalooban ng mutya ng mangga ay siyang may baba na mahaba at sa kanyang kakaibang katangian, aksidenteng matatapos ang pinuno ng mga aswang. Nagtaka si Babalu. Wow! Paano mangyayari yun ha? Hindi ko naman pwedeng gawing sibat tong baba ko. Hindi naman ito natatanggal sa mukha ko ha? Ang lupit niyo. Ngunit lihim na natutuwa ang matandang tindero dahil alam niyang darating ang araw ng katuparan. Dumating ang gabi ng pinakamalaking digmaan. Sumugod si Haring Bangis kasama ang kanyang hukbo. Dumagundong ang buong baryo. Mga tao'y nagsisigawan, nasisindak. Lumabas si Babalu, hawak ang mutya at hinarap ang pinuno. Hoy! Haring Bangis! Buwisit ka ha? Hindi pa ako tapos mag-Mobile Legend tapos susugod ka? Sigaw niya. Hindi ka makakapagharabas dito ha? Umuwi ka na sa impyerno. At baka dun ka pa makahanap ng buffet. Hindi masasarap ang mga tao rito ha? Maasim! Galit na galit ang pinuno at sinugod si Babalu. Nagpalitan sila ng malalakas na hampas. Halong apoy at anino. Ngunit sa gitna ng laban, nadulas si Babalu sa balat ng saging. Habang pabagsak, biglang nauna ang kanyang mahabang baba at aksidenteng tumarak sa dibdib ni Haring Bangis. Napasigaw ang aswang, kumislap ang liwanag ng mutya at pumutok ang katawan ng pinuno. Nagliyab ito hanggang sa maging abo. Nakatayo si Babalu, hawak ang baba niyang mas lalong humaba. Wow! Mga walang hiya kayo ha? Sino bang nagtapon ng balat ng saging dyan ha? Nadulas tuloy ako. Mabuti na lamang at hindi sa sarili kong dibdib bumauntong baba ko ha? Nagsigawan ang buong baryo. Ang propesiya ay natupad. Ang mahabang baba ang siyang tumapos sa pinuno ng mga aswang. Mula noon, naging alamat si Babalu. Ang mga bata ay tinitingala siya at ang mga matatanda ay nagpapasalamat. Sa bawat gabi ng piyesta, kinukwento nila ang kanyang kabayanihan. At si Babalu, Hay, salamat sa mutya. Pero higit sa lahat, salamat sa baba kong hindi ko pinapansin noon ha. Minsan pala, yung iniisip nating kahinaan, yun pala yung magliligtas sa lahat ha. Sabay tawa niya at ang baryo ay muling napuno ng liwanag at halakhak. Matapos talunin ni Babalu si Haring Bangis gamit ang kanyang mahabang baba, muling namuhay ng tahimik ang baryo matulis. Ang mga tao ay nagtatanim na ng gulay, nag-aalaga ng hayop at gabi-gabing nagkakaroon ng sayawan sa plaza. Si Babalu naman ay naging tanyag na bayani.
Babalu! Babalu! Sigawan ng mga bata habang pinapakita ang mga laruan nilang kahoy. Tao na may mahabang baba. Wow! Ang lupit niyo ha? Natatawang sabi ni Babalu. Hindi ko alam kung iniidolo niyo ba ako o inaasar ha? Huwag niyo nang naising magkaroon din ng ganitong baba ha? Baka pare-pareho tayong magmukhang kasoy. Ngunit sa likod ng kasayahan, may masamang balitang kumakalat sa Karatig Baryo. Sa isang masukal na gubat malapit sa kabundukan, muling nagtipon ng mga aswang. Ngunit ngayon, may dumating na mas malupit na pinuno. Ang kapatid ni Haring Bangis na si Reyna Bagani. Isang reyna ng mga aswang na may pakpak na parang paniki at tinig na nakabibingi. Ang kapatid ko'y napatay ng isang payaso. Sigaw niya. At ang baba ng payaso ang tumapos sa kanya. Hindi ko hahayaang manatiling buhay ang Babalu na yon. Tumugo ng mga alagad. Mahal na Reyna, paano natin siya tatalunin? Ngumisi si Bagani. Kung ang kanyang baba ay sandata niya, sisiguraduhin kung iyon din ang magiging kahinaan niya. Kinagabihan, muling umatake ang mga aswang sa Baryo Matulis. Ngunit kakaiba sila ngayon. Mas malalaki, mas mabilis, at may kakayahang mag-anyong tao. Habang naglalakad si Babalu pa uwi galing tindahan, nakasalubong niya ang isang binatang gwapo. Magandang gabi, Kuya Babalu. Bati ng binata. Nagulat si Babalu. Aba, pogi Kung hindi ka aswang, magkaibigan na tayo ha? Kailangan ko ng kasama sa picture Yung katulad ko rin pogi. Pero biglang nagbago ang anyo ng binata. Naging aswang. Aba, ito na nga bang sinasabi ko ha? Pogi na sana Naging pangit pa. Sabi ko na nga ba, hindi ako makakahanap ng katulad kong magandang lalaki ha? Nilabanan niya to gamit ang mutya. Ngunit napansin niyang mas malakas ang mga bagong nilalang. Sa kabila nito, hindi siya umatras. Lumabas sa liwanag ng buwan si Reyna Bagani. Babalu! Malakas niyang sigaw. Ako ang kapatid ng iyong pinaslang. Dugo mo ang magiging alay ko sa mga Diyos ng kadiliman. Tumayo si Babalu. Hawak ang mutya. Wow! Ang lupit mo! May nalalaman ka pang Reyna-Reyna ha? Ang mga napapanood kong Reyna sa TV, magaganda ha? Ikaw, hindi Mas mukha ka pang lalaki kaysa sa akin. Nagngalit ang Reyna at biglang lumipad. Inatake niya si Babalu ng malakas na pag-atake. Bawat hampas ng pakpak niya'y nagiging hangin na parang bagyo. Ngunit habang tumatagal ang laban, napansin ni Babalu na tuwing tatama ang baba niya sa sahig, naglalabas yun ng liwanag. Ay, sus Maria Josep, naging flashlight na pala tong baba ko. Kung alam ko lang, sana ginamit ko na to noon ha? Para makita ko yung nawawala akong tsinelas. Sa gitna ng laban, muling dumating ang matandang tindero ng mangga. Babalu! Sigaw nito. Hindi pa tapos ang misyon mo. Ang mutya ay may ikalawang anyo. Isang punong mangga na susulpot mula sa lupa kapag ang baba mo ay tumama ng buong puso't tapang. Nagkamot ng ulo si Babalu. Tatay, baka mapahiya tayo nito ha? Ang alam ko lang sa mangga ay isinasawsaw sa bagoong. Ngunit nang tuluyang umatake si Reyna Bagani, buong tapang na ibinagsak ni Babalu ang kanyang baba sa lupa. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang puno ng mangga. May gintong dahon at prutas na kumikislap. Mula sa punong yun, naglabas ng liwanag ang mutya. Tinamaan si Reyna Bagani at nasunog ang kanyang katawan. Habang nangihina si Reyna Bagani, nagpakawala siya ng huling atake. Tumalon siya papunta kay Babalu upang kagatin ang leeg nun. Ngunit natapilok si Babalu sa sariling tsinelas.
at aksidenteng umabante ang kanyang baba. Tumusok ito sa bibig ng reyna at dumiretso hanggang puso. Napaatungal ng malakas ang reyna bago naging abo. Napatingin si Babalu sa baba niya. Ay nako talaga. Sabi na nga abay ha. May sariling buhay itong baba ko eh. Kung ganito ng ganito, baka bukas may trabaho na ako sa construction bilang jackhammer eh ha. Muling nagdiwang ang Baryo Matulis. Ngayon, mas pinaniniwalaan na ng lahat ng propesiya. Ang mahabang baba ni Babalu ay hindi lamang aksidente. Ito'y biyaya ng tadhana. At si Babalu, umupo sa ilalim ng punong mangga, ngumiti at nagsabi, Salamat sa mutya eh, ha? Salamat sa baba kong mataliw. Pero higit sa lahat, salamat sa tiwala ng mga tao eh, ha? Ngayon, bayani na ako. Kung ganito pala, hindi na ako dapat singilin ng mga pinagkakautangan ko. Muling nagtawanan ng lahat at ang pangalan ni Babalu ay isinulat sa kasaysayan bilang bayani na nagtatangan ng mutya ng mangga.